Pleasant morning to all. My name is Anika and today I will discuss how scuba diving started. So nagsimula scuba diving bilang gamit ng mga ancient divers to collect treasures from the ocean floor using hollow reeds. So yung hollow reeds, they use it to breathe underwater for a long period of time. Now let's delve into the history or timeline of scuba diving and how it is evolved over time. So noong 1300s, a bell-shaped cauldron is used to trap air underwater. So para lang siyang container where diver swims out until he or she runs out of breath. Then pabalik ulit sa bell to breathe before swimming again. Noong 1690 naman, para hindi mahirapan yung mga ancient divers, Edmund Halley invented an improved diving bell. So may maliit na diving bell na naka-attach sa diver para makakuha ng hangin. Sa taong 1750 naman, si John Lethbridge nag-create siya ng diving engine, an underwater oak cylinder with a compressed air supply from the surface. Taong 1823 naman, Charles Anthony Deane invented the smoke helmet. So yung smoke helmet, originally, gamit siya ng mga firefighters, but later on, ginamit rin for diving. So meron siyang hose na connected sa surface para sa continuous air supply. Noong 1825 naman, si William James, siya yung kauna-unahang nag-invent ng full-time scuba. So his design featured a cylindrical belt storing air at 450 psi. Noong 1837 naman, a German inventor, August Sieve, developed a closed diving suit. So sa panahon natin ngayon, ito na yung standard diving suit, kumbaga. In 1843, sa taong to, yung Royal Navy is nagtayo ng first diving school. And in 1866, Benoit Carroll and Auguste Deneros from France invented the Air 4. So dito, meron na silang steel tank na connects sa mouthpiece. And in 1876, si Henry A. Fluess, an English seaman, was the first to create a self-contained diving gear. So gumamit siya ng compressed oxygen imbis na compressed air. Bakit? Kasi yung carbon dioxide is absorbed ng sodium hydroxide group, kaya nag-recycle ng hangin. And lastly is 1943. So the modern scuba diving began. Jacques Cousteau and Émile Gagnan developed a regulator. So tinatawag din itong pressure regulator na nagkocontrol ng pressure breathing underwater. At kalila ito sa pangalang Aqualung. What is scuba diving? Scuba diving contains underwater breathing apparatus. Scuba diving ay isang paraan kung saan ang sumisisid ay gumagamit ng regulator or air tank sa likod po nila. Doon po sila kumukuha ng hangin para po makahinga po sila sa ilalim ng tubig. Ginagamit ito para makita kung anong meron sa ilalim ng karagatan. What are the basic scuba diving equipment? First is dive mask. It creates the air pocket to have a clearer view of the underwater life. Dive mask isa siyang equipment na nakakatulong para makita yung view sa ilalim ng dagat, para na rin mas makadilat ng maayos sa ilalim ng dagat and ma-enjoy yung view. Second is snorkel. It's a breathing tube allowing you to inhale and exhale through your mouth when swimming face down on your water surface. Snorkel, isa naman siyang tube and way na din para mas makahinga tayo sa ilalim ng dagat mula sa ating bibig. Third is regulator. Let you breathe underwater. It connects to your tongue and deliver air to you inhale. Ito naman ay isa siyang device na nagiging supply ng air mula sa hose ng snorkel para magkaroon ng oxygen sa ilalim ng tubig para makahinga na rin ng maayos. Fourth is BCD or buoyancy control device helps control the position in the water column. If air is added in an internal bladder, then one rises toward the surface by removing air from it, one sinks. Ito naman ay importanteng equipment. Ito ang nagbibigay daan sa mga diver na mapanatili ang neutral buoyancy sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng pagsasaayos ng dami ng hangin. Mahalaga ito para maging ligtas at komportable sa pagdive. And regulator delivers the steady supply of air from the cylinder with the right pressure.
Pinagkaiba naman nito sa number 3. Yung number 3 is para makahinga ka sa ilalim ng tubig. Ito naman ay para maging stable yung air na nanggagaling sa cylinder na tama lang para maging balanse. Tayo naman po ay dadako sa other accessories. Ayan. Meron tayong 4 na other accessories. Una, dive computer. Pangalawa, dive light. Pangatlo, dive night. At ang pang-4, dive case. Ayan. Dito muna tayo sa una, yung dive computer. Yung dive computer po, ito yung monitor. Yung nagmo-monitor sa mga divers kung gaano na ba kalalim or kung gaano na ba katagal yung time na ginugugol nila dun sa ilalim ng karagatan. Yung pangalawa naman po is yung dive light. Ito naman po yung nagbibigay ng ilaw sa mga divers na sumusulong dun sa pinaka ilalim ng parte ng dagat. Ginagamit nila ito para makita nila yung dadaanan nila dun sa ilalim ng karagatan. Pangatlo naman, ito yung dive knife. Merong mga diver na may baon talaga silang dive knife. Ginagamit nila to para sa pangputol ng mga tali o kaya kapag may nakita silang mga species na natrap dahil sa tali o may nakapulupot na tali sa kanila. Ginagamit nila to para pangputol sa tali na nakapulupot dun sa mga species na nakikita nila. Tapos yung pang-4 naman, yung dive case. Ginagamit naman ito ng mga diver para maprotektahan yung cellphone o camera na ginagamit nila habang sila ay nagta-travel sa ilalim ng karagatan. What are the skills needed in scuba diving? There are different skills and procedure employed from pre-diving, descending, swimming deep under, and surfacing back. Now, let's go to the pre-dive. Diving is really a new adventure as one seems to enter an entirely new world, with species that can only be finding in water. But this becomes a nightmare if certain safety procedures are not followed. The pre-dive entails procedures that divers adhere to. There is a detailed safety check of equipment and readiness on the diver as well. The procedures are standardized and observing step-by-step is a must. So here are the 5 steps of the pre-dive safety check. Number 1 is suriin ang bouncy compensator. Tiyakin daw na gumagana ang botones na inflator at deflator at hindi naharang ang pulse string. Number 2 is suriin ang mga timbang. Dapat daw na nakikita at hindi nakaharang ang quick release system para sa mga timbang. Ang weight belt ay dapat na nakalagay sa kanan para sa madaling pagtatanggal. Palayain ang dulo na nakikitang belt at tiyaking walang ibang gamit na nakaharang para madaling matanggal kapag binuksan ito. Kung gumamit daw ng integrated weight, syempre, tiyaking mahigpit na nakapasok ang mga bulsa ng timbang sa BCD. Dapat alam ng dalawang diver kung paano tanggalin ang timbang sa emergency. Ang number 3 naman ay suriin ng pagkaka-release. Suriin ang mga clip ng BCD at tiyaking mahigpit ang pagkakabit at ang mga strap ay mahigpit. Ang tank band na nag-uugnay sa BCD sa scuba tank ay dapat nakakabit. Dapat itong mahigpit upang hindi madulas ang tank kapag nag-dive na ang mga divers. Therefore, check the air regulator. Like, regulator is functioning well. Dapat chine-check natin or dapat nagre-regulate or nagpa-function yung like mga ginagawa natin, di ba? Tapos, check tank bell vibrating from your body's tank bell regulator several times. While your body watch hip pressure gauge needle as long as the pressure gauge needle does not group significantly. Yun. Tapos ito ba? Scuba tanks are full close to 3,000 PSI or 200 bars. Dapat daw ganun yung ano niya. Like, ganun yung pagkaka-close niya. Like, sa 3,000 PSI or 200 bars. Tas dito, confirm that your regulator breathes comfortably and easily. Like, dito, dapat kino-confirm daw natin yung kung nagre-regulate ba yung mga breaths
like paghinga natin na kung maayos lang ba at kung madali. Like parang kailangan natin siyang i-assist, ganun. Tapos ito, explain the body where the alternate air source in located and test it by breathing as a few times. Dapat daw kailangan nating explain kung like, ano ba tawag dito? Kung nagiging alternate ba yung paghinga natin or yung like, kung kung saan nagsisimula yung source or yung nalolocate yung breathing na paulit-ulit. Tapos dito sa number 5, final okay. Check to see it all the gears are in their proper pieces. Dapat daw yung i-check natin kung yung mga suot ba natin kung kumpleto, kung tama, like ganun po. After all, the equipment has been checked. The diver should also be prepared before going underwater. This is done through the 5 descent. The procedure as is follow. Number 1. Signal thumbs down and wait for the acknowledgement from your dive buddy. Ibig sabihin, nagbigay daw po ng senyas na thumbs down at maghintay ng kumpirmasyon ng inyong dive buddy. Number 2. Orient to some surface object for the reference. The most exact way for a diver to orient himself is by using a compass. Ibig sabihin daw po is ang isang bagay at ang isang exact way kung paano mag-orient ang isang diver ay sa pamamagitan ng isang compass. Number 3. Remove the snorkel and replace it with a regulatory mouthpiece. Ibig sabihin, alisin daw po ang snorkel at palitan ito ng regulatory mouthpiece. Number 4. Time check the timing. Device must be set. If using a diver's watch, then set the watch bezel or record start of dive. If a computer is used, diver should make sure that the computer is turned on and ready to record. Ibig sabihin daw po, suriin natin yung oras at siguraduhin na nakaset ang time, ang timing device, at kapag computer naman ang gamit, make sure na naka-open ito at handang mag-record. Number 5, deflate the BCD just enough so that one slowly begins to sink and exhale to help. Self-in descending equalize the air's Finch blow nose technique. This will help in the subsequent equalization. Keep BCD inflated at hand in order to add air to VCD as you descend. Ibig sabihin, dahan-dahan daw po nating i-deflate ang BCD until sa lumubog at huminga palabas upang makatulong sa pagbaba. Equalize your ears para maiwasan ang pressure discomfort. Habang lumulubog, panatilihin na ang BCD ay nasa iyong kamay para madaling makapagdagdag ng hangin kung kinakailangan. And last but not the least, number 6, feet first in descent, or at least the head is above, the feet to remain oriented. Bumaba ng nakaharap ang paa pababa para siguraduhin na ang ulo ay nasa itaas ng paa upang maiwasan ang anumang bagay na hindi ka nais-nais at mapanatili ang pagiging oriented. That's all. Thank you. So, let's proceed about descending. Descending.
Descending to water should be done in slow and controlled way. Is what they call the controlled descent. It is using the lungs descent and the BCD for making oneself naturally beyond young. Why is this important? Is it serves a preventive measure to stay safe. Especially it is for the following reason. Descending. Ang descending ang kinokontrol ng pagbababa ng isang mahalagang pamamaraan ng dividing na nagsisiguro sa kaligtasan at pumipigil sa mga potensyal na problema. Sa kabilang dito, paggamit ng iyong pagbaga upang bumaba ng dahan-dahan at iyong BCD upang mapanatili ang natural buoyancy. So, there are the following step will ensure a complete descent. So, there are 6 steps about it. So, step 1, the first is understand the use of the buoyancy compensator device. So, in short, BCD. So, dito, kailangan mong kontrolin yung buoyancy. Tapos, tawag dito? Kailangan mong pag-aralan kung paano mo gagamitin yung BCD kasi may negative tsaka positive yung na to. May inflate tsaka deflate. Tapos pag sa naman sa inflate sa deflate muna tayo. Pag deflate BCD BCD it means negative. Tapos pag naman inflate is positive siya. Tapos, meron din tinatawag tayo ng neutral buoyancy, meaning, siya, up and down yung person. Tapos, let's proceed sa step number 2. Yung number 2 naman, nakalagay dito, do not deflate all the air from the BCD to begin the descent. So, kailangan hindi mo anuhin lahat ng air sa deflate mo para ma-descent ka sa pababa. Kasi meaning, yung kasi descending, it means pababa siya, moving down. Tapos, kailangan na kailangan mo siyang kontrolin para yung yung air, habang nandun ka sa maano mo siya, masisink siya. Tapos, yung pag-breath mo din. Breath. Tapos, kailangan tawag dito, habang pababa ng pababa, kailangan mo siyang yung sakto-sakto lang para maano natin yung descent. So, sa step number 3 naman, siya, exhale fully to begin your descent. So, kailangan mong i-exhale yung sarili mo para yung pag-descent mo is hindi siya dito sa dibdib. Kasi syempre, pag magda-dive, it means, siya, diba? Parang mabigat siya dito sa loob. So, kailangan ka sa inflate mo. Gagamitin mo yung inflate tsaka deflate. Tsaka magagamit mo din yung neutral buoyancy. So, ang gagawin natin dito sa step 3, exhale fully to begin the descent. So, may exhale ka na malalim para pag mag-descent ka na, pag ma-moving down ka na, parang control mo kung paano ka magminga para safe din siya. Next, sa step number 4, re-establish neutral buoyancy. So, allow oneself to descend downward until one feels she no longer control buoyancy and lungs. So, dito naman sa re-establish neutral buoyancy, kailangan yung balance lang siya, yung pababa tsaka pababa tsaka down. Kasi siya para ma-continue to sink yung body mo. Tapos, that's when one continues to inflate BCD just a little or inhale to rise slightly. Kailangan pahina-hinay lang talaga kapag humihinga kunwari, nadagda-dive ka. So, kailangan pahinga lang talaga. Tawag dito yung para hinahinay lang. Hinahinay lang pag slightly lang yung pag mo. Tapos, take some time to find this point of neutral buoyancy. Kailangan mo din siyang kailangan mo din siya bigyan ng oras para syempre maayos yung pag-dive mo sa ilalim. So, next step, number 4, regroup. So, ito naman, kailangan, pag ito kasing regroup, check ears muna properly before equalize, and proper equalize pala.
kailangan mo muna siyang check mo muna. Tapos titignan mo kung malalim ba yung dedivean nyo. Check mo muna kung safety ba siya. Ganun. Ito yung step number 5. So number 6 naman, step 6, reaching the destination. So, yun nga. Pag descending mo na sa baba or descend, by exhaling once again until once has reached the intended depth. So, dito mo na mapupuntahan kung gaano kalalim yung gusto mong madadivean. So, and that's all. In ascending, when one is ready to end a dive, do the following. Signal body and begin the ascent together. Second, begin ascent while there is still sufficient air remaining in the tank. Never wait until supply is exhausted. Third, go slowly. Check watch and depth gauge or dive computer and ascend with the rate of 30 feet per minute rate. Although US Navy dive tables allows a maximum ascent of 20 feet or 18 meters per minute. Number 4. Dito po, sinasabi po dito na huminga ng tuloy-tuloy habang umaahon. Huwag pigilan ng paghinga. Kapag umahon po ang isang diver, napakahalaga po na patuloy po silang humihinga at huwag pigilan ang paghinga. Dahil po tumataas at bumababa ang pressure ng tubig, kaya lumalawak ang hangin sa iyong baga. Extend one hand over hip. This helps maintain buoyancy and head ability. Look off the surface. This allowed you to track your exit and see if there are any vote of others hazard above. Drift slowly to the surface. This is important to avoid rapid ascent, which can be dangerous. When on surface, inflame BCD and make the signal. The BCD buoyancy control device provide buoyancy to keep and flow. The signal indicate your surface safety. Re-entering the boat. This conclude the device and return you to the surface safely. Now, let's discuss the health benefits of scuba diving. So, scuba diving, marami itong benepisyo sa ating kalusugan, lalo na sa cardiovascular at muscular system ng katawan ng isang tao. So, una, it improves fitness and stamina. So, sa paglalangoy natin sa tubig, tinutulungan tayo nito to strengthen our body and maintain a good physical condition. Pangalawa, it enhances cardiovascular health. Since it is an aerobic exercise, nagre-reduce dito yung risk ng heart attack, stroke at iba pang sakit sa puso. Third, it strengthens muscles. So sa paggalaw natin sa tubig at pagbubuhat ng diving gear which is mabigat, napapalakas at tinutone nito yung muscle natin para maging well-conditioned at fit tayo. Fit principles. Ang pagiging fit ay mahalaga para sa good health. Kapag maayos na plinano, ginawa, minonitor at in-evaluate ang workout, mas madali mong makukuha ang positive results at naiiwasan ang health problems. Ang FIT principle ay tumutulong sa paggawa ng isang effective na workout plan para ma-achieve ang fitness goals. Ang ibig sabihin ng FIT ay frequency, intensity, time, and type. Frequency ay gaano kadalas ka mag-workout sa isang linggo. Intensity naman ay kung gaano kahirap o kabigat ang workout mo. Time ay kung gaano ka naman katagal sa bawat session ng exercise mo. At ang huli naman ay ang type o kung anong klase ng workout ang gagawin mo. Halimbawa ay jogging, weightlifting, stretching, at iba pa. Kung sinusunod mo ang FIT principle, mas magiging effective ang workout mo at mas madali mong maaabot ang fitness goals mo. Mas magiging malakas at healthy ang katawan mo.
Sa pag-exercise daw, kailangan daw natin gumawa ng workout plan. Sa workout plan, meron daw tayong 4 na elements. Ang 4 na elements ay tinatawag na FIT, nang ibig sabihin ay frequency, intensity, time, and type. Ang frequency daw, ang ibig sabihin ay number of meeting in a week. Ang ibig sabihin nito ay kung gaano mo kadalas ginagawa ang exercise na ito sa buong week. Ang intensity naman ay effort of level of the exercise. Ibig sabihin, sa bawat araw, kung yung exercise na ginawa mo, kung magaan lang ba siya or mabigat para sa katawan mo. Yung time naman, ang ibig sabihin nito ay period covered in exercise session. Kung gaano mo katagal ginawa yung exercise na yon. Yung type naman is kung anong exercise ang ginagawa mo sa bawat araw or kada week.